nga ito yung naging successful siya sa Davao City. Tapos nung naging vice president siya, itinalaga din siya bilang bahagi ng NTF LCAP. Vice chair yata? Oo, vice chair or parang kapantay ba ng mga pinuno dyan po sa NTF LCAP. Tapos, nasa kanya din yung isa sa mga mahalagang ahensya ng gobyerno na sinasamantala ng mga teroristang ito, yung DepEd. Mga kabataan po ito, kailangan mo na ng magdepensa. At kanina nga, inisa-isa no, ni Senator Judge Robin Hood Padilla yung mga petsa, no? Yung anniversary ng NPA, anniversary ng NDF at yung iba pa na maipunto rin talaga, no, na itong pinaglanan yung budget na inilabas yung confidential fund parang intended talaga na pigilan ang anumang mga banta mula sa mga kalaban ng Estado, partner MJ. Isa rin doon sa kapuna-puna partner, yung ginisa no, ng presiding judge na si Attorney Cheese Escudero, yung figures na binanggit na sinabing typo lang daw. Yan yung itatanong ko ngayon kay Attorney Harry Roque. Attorney, yung pong pag-audit, numbers po ang pinag-uusapan dyan. Acceptable po ba na magbigay ka ng maling computation on an official trial, Senate Impeachment Court, tapos live on national television, pero sasabihin niyo po, typo lang, sorry po, Your Honor, typo lang po yung figures na kinabanggit. Well, una-una, yung pag-amin niya na merong mali sa sarili niyang audit, ay nagpapakita na hindi dapat pagkatiwalaan ang kanyang audit na ginawa. So sa akin, beyond doon sa ano ba talaga ang halaga na pinag-uuna, nagpapakita na huwag dapat pagkatiwalaan ang testimonya ng auditor na ito. Dahil kung ikaw ay matinong auditor, hindi ka dapat nagkakamali sa mga figura. Yan ang trabaho mo. Full stop. Opo, tsaka yung mga pagtatanong naman naklaro naman na attorney. Nung si Attorney Michael Popo nagtatanong na yung 11 days, hindi naman pala bawal. Pero pag tinignan mo yung mga balita at yung angulo po ng kanilang pagtatanong, sinasabi na illegal yung paggastos, yung pag-disburse sa 125 million in just 11 days, Attorney Harry. Well, ako, dahil nanggaling na rin sa gobyerno, wala po talagang pagbabawal sa paggastos ng 11 days. At saka sa totoo lang, hindi po totoo na nagastos yun 11 days. Yan po ay na-earmark na gastusin within 11 days. Hindi actually nagastos yan. Hindi ibig sabihin talaga na binili ka within 11 days, no? Na-commit lang yung pondo for the purchase of a certain item. So, ganun po how it works, no? At kinakailangan nga po na gawin yan bago matapos ang taon dahil pag hindi nyo po na-commit yan, okay, ini-earmark lang po yan, hindi actually ginagastos, hindi required na actually gastusin na lumabas sa kaban ng bayan yan. Pag hindi mo yan na-earmark by year-end, babalik yan sa general fund. Sayang naman yung pondo na yun dahil tinitignan din natin yung abilidad ng mga ahensya na gastusin yung mga budget na nakaalat sa kanila. At isa sa batayan, kung sila ay ginagawa ang trabaho nila, kung hindi nga nila nagastos yung budget na hindi nila sa Kongreso. Kumbaga dyan papasok, attorney, yung liquidated at saka obligated na mga pondo. Attorney Harry. Correct po. No? Ang importante lang dyan is ma-obligate siya. Kinakailangan meron na siyang paggagastusan. Hindi naman ibig sabihin na ibinili na yan within 11 days. Bakit hindi po nila ito magets o ayaw nilang igets, Attorney Harry? Well, kasi alam mo, ang impeachment, ito ay political and legal. So pagdating sa legal, siyempre, ginagawa nila ng kwento si VP Sara. Pero kung napapansin mo, unlike yung mga nangyari kay VP Pinay sa mga investigasyon ng Senado, habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni VP Sara, lalo pang tumataas ang trust rating at approval rating ni VP Sara. Ibig sabihin, talagang walang katiwala ang taong bayan dito sa mga prosecutors na naninira lamang sa pagkatao ni VP Sara. Opo, attorney, bilang pong isang alagad ng batas, mayroon po kasing mga pagsita, no? Both ang presiding judge, both sa senator judges, and dito po sa mga taga-prosecution, dito po sa laging sinisita na conclusion of facts, attorney, bawal, di pwede. Kanina, may nasita kanina na senator judge. Ano bang relevance niyan, Attorney Harry?
Kasi kapag ikaw ay nagtatanong ng mga bagay-bagay bilang isang West, nais mo lang linawin kung yung mga tinatawag nating mga facts, antecedent facts, okay? Hindi ka dapat nagbibigay na ng iyong prejudgment. Kasi hindi pa tapos eh. Yung prejudgment na sinasabi ko, yun na nga yung conclusion of fact and law. So dapat, ano yan, clarificatory questions para maintindihan mas mabuti kung ano yung issue. Pero hindi ang pagkakataon para ikay maghusga na. Dahil ang paghuhusga, sa pagkatapos na ng trial, dahil hindi lang naman prosecution na magsusubite ng ebidensya, pati naman yung akusado, si Bibi Sara, ay may karapatang magpresenta rin ng ebidensya. So kung ikaw ay magkakaroon na ng conclusions of facts and conclusions of law, para kay ka pa nagkaroon ng pagbibista. Eh di ibitay na si Bibi Sara, miski hindi pa siya naririnig kung ganyan naman ang gagawin ng mga senator judges. Opo, pinunto po ni Senator Amy Marcos, Senator Judge Marcos, na batay sa COA findings, wala naman daw pong deklarasyon na ninakaw ang confidential funds. Para saan pa po itong Article 1, Attorney Harry? Well, pag-aasaya lang po talaga na oras yan. Kung hindi sana 25 million a day, di magre-reklamo, pero talagang dapat magalit na ang taong bayan dahil itong walang kwentang mga ebidensya at pinapakita nila na lumalabas na wala namang pagkakamaling ginawa si BP Sara ay pagwaldas sa kaban ng bayan na dapat sana napupunta dahil sa kagutuban. Opo, at attorney, yung pag-stipulate naman ng mga dokumento nila, ano pong opinion niyo po ukol doon kung tama lang ba yung ginawa ng depensa na dahil meron silang sariling kopya, parang hindi sila sumasang-ayon sa ibang mga kopya dito. Ang concern naman ng presiding officer, baka mas lalong matagalan. Attorney. Tama po yung hindi nila pag-stipulate. No? Kasi nga, hindi nila alam kung saan nanggaling yung mga dokumento na yon. Bakit naman sila papayag? Now, ang prosecution naman, dapat siguro, kinonsidera nila kung ganyan karami kanilang ebidensya, isa-isa nilang kinakailangan patunayan yung authenticity ng kada dokumento. Kung meron silang 15 boxes of document, dapat in-anticipate na nila kung gano'ng isusubitin nila. Dapat na-anticipate na nila kung 15 boxes yan, baka mamaya, tapos na, end of the world na, hindi pa natatapos ang paglilitis. Opo, tsaka drama bang may tuturing na may mga dala pang box, may nakalagay confidential funds, ang laki-laki, attorney? Well, sa tingin ko talaga, sa asta ng prosecutor ngayon, umaasa lang sila na madadala sa drama itong buong proseso nito dahil pag pakikinggan mo 13 days na, ilang testigo na, wala pa rin napapatunayan kahit ano laban kay BP Sara. At the rate we're going, sa tingin ko, maski natapos nitong prosesong ito, wala pa rin talagang tutumbuking na ebidensya na may maling nagawa si BP Sara para siya ay matanggal sa posisyon. So far, as a lawyer, the legal proceedings, has it been sufficient in form and in substance? Has it been impartial at the very least? O sige po, si Attorney Harold Respiso na sige. lamang ang magmamarunong. Oo. Ang teorya po ni auditor, CPA lawyer na si Attorney Wamil ay ganito po. Kasi meron pong provision doon sa circular ng COA na nagsasabi na kapag ikaw ay accountable officer at upon demand, sinabi na mag-liquidate ka at hindi ka nag-liquidate, prima facie Yeah. na ikaw ang Na nagnakaw. ikaw. Ayun po ang tanong. Una, prima facie. Ano pong ibig sabihin ng prima facie? Presumption lamang. Ano ba ang proof na required para ma-impeach? Sabi ni Senator Defensor Santiago noon, less than proof beyond reasonable doubt, pero more than substantial evidence. Oh. Pero nasaan po yung presumptive or yung prima facie? Less Wala than pa. substantial. Less than. Therefore, sufficient ba yung presumption na yon para ma-impeach si VP Sara Duterte? Hindi po. Secondly, accountable officer ba si VP Sara Duterte? Doon din po, sa same circular, nakalagay po doon, ang accountable officer ay ang siyang may hawak ng pera or may kakayahang humawak ng pera. At sino po yung taong iyon? Ang nakalagay po sa circular, yung head of agency si VP Sara Duterte or yung isang special disbursing officer. Yung- Or ang nakalagay, hindi end. Kapag end po ang nakalagay, ibig sabihin pwedeng sila ang Silang sabay. dalawa. Kapag or, it's either One one or the person other. or the other. Pero since meron ng special disbursing officer, hindi na si VP Sara Duterte yun. So hindi na siya yung accountable officer. So hindi na rin dapat siya
yung magsasuffer ng presumption na ninakaw yung pera. So, ang sisisihin dapat natin ay hindi si VP Sara Duterte, disbursing. kundi yung disbursing But there was officer. also, they were able to show that VP Sara signed off eh. Sa mga plano po, Vice Mayor din po ako, Presidente rin po si BBM, lahat po ng Head of Agency, nagsasign po yan sa mga papeles. But where does accountability come in? Kung sino po yung humawak ng pera. Yun po ang nakalagay sa circular, kung So- sino ang humawak ng pera. So parang ako I'll just play devil's advocate. So kunyari ako yung disbursing officer, inutusan ako ng boss ko. Syempre ako nakasign, sabi mo nga no, pero may approval niya. So ako ang if ever mananagot, ako yung makukulong maski na utos ng aking boss. Saan po yung accountability? Parang Parang yung ano. parang Meralco bill natin, di ba? Yung mga mamamata sinano nila na hindi naman tayo kinonsulta. Tapos sa atin pala ipapasa. Hindi pala ipapasa. So, where does it come in? In terms of liability and accountability, where do you draw the line? Kapag ako po yung Head of Agency at inutos ko sa'yo, hoy, Oo. mangupit ka dyan. Oh. Tapos kumupit ka nga, tapos binigay mo sa akin yung pera. Ako may kasalanan, at ikaw. Oo. Kaso nga lang, ikaw lang may hawak ng pera. Pumirma ako ng mga plano, pumirma ako ng approval, pero ikaw lang ang kumupit. Ikaw lang ang may kasalanan. Yun po ang sinasabi ng batas. Since ikaw lang ang humawak ng pera, ikaw lang ang accountable officer. Pero meron din pong separate provision yung PD 1445. At nakalagay doon na kapag head of agency ako at ikaw yung accountable officer, Yeah. meron akong responsibility to exercise due diligence ng katulad ng isang father of a family para i-supervise po kita. So kapag hindi kita, pinabayaan lang kita at naging grossly neglectful ako sa aking trabaho, pwede akong mapanagot. Pero maaring hindi kriminal iyon kasi ikaw pa rin naman ang nagnakaw. Naging neglectful lang ako. Pwede akong singilin. Pero unless may ipakita nila na nanakaw yung pera, kayo po yung may hawak ng pera, kayong nagnakaw, pero utos ko po at ako ang nakinabang. Kapag naipakita iyon, mananagot po ako. Kaso nga lang po dito sa impeachment trial, hindi nila naipakita yung connection kay VP Sara Duterte. Puro pirma lamang ng approval, pirma ng plano. Pero if That's not ever, enough. The approval, hindi- the signature that you approved it, it's not enough. Hindi po, kasi si Office of the President, BBM, Oo. meron pong notice of disallowance din. Kalahating bilyon po ang naka-appeal po sa korte ngayon. Siya rin po ang nakapirma sa mga plano. So, ibig sabihin po ba kapag nagnakaw yung driver niya, siya rin po dapat ang makulong? So yung isa rin na parang naging issue no, yung paggamit ng confidential funds na meron nga kay Mary Grace Piato 70,000 sa gamot. Tapos meron rin para sa pagkain Sa equipment. Equipment na dapat may travel rin di ba? If I'm not mistaken. So those things sabi ni Attorney Wamil, hindi yan dapat sakop. That shouldn't Ng fall confidential ng confidential fund. Kumbaga, ibang item kasi dapat intelligence gathering. I don't or know how dapat they daw do it. sa MOOE, Oo, operations. sa operation, maintenance and operation. So, how do you paano yung ano yun? Paano mo yun may explain? Hindi siya sure dyan, si Attorney Wawil. Bakit po? Wawil. Dahil hindi siya gumawa ng audit query. Kasi po, ang audit query, kapag nakakita ka po ng dokumento at nakikita po ninyo, ay hindi siya compliant sa legal na batas, pero may doubts ka. Kapag may naka-open and close parenthesis dyan at nakalagay gamot, bumili ba ako ng gamot sa Mercury? O binigay ko yung pera sa tao para ipambili niya ng gamot? Kasi po kapag binigay ko yung pera sa tao para ipambili niya ng gamot, baka in the nature of rewards yun at pumasok siya sa coverage ng circular. Kaya po magtatanong ka muna doon sana kay Attorney Poa para liwanagin niya kung ano yung nature nun. Ngayon nga lang po, sabi niya, since hindi po yan included sa circular, ang sinabi ko na lang ay nag-issue na lang ako ng Audit Observation Memorandum. Ang ibig sabihin po nun ay parang penalty ka na. Sinabi niya na kaagad conclusively na nagkasala ka. Hindi mo nga niliwanag kung ano ang nature niyan eh. Pinakasalanan mo kaagad. Sa auditor din po ako, isa po akong CPA. Kapag nag-audit ka po, talagang mag-query ka muna dapat sa responsible person kasi baka magkamali ka. Kapag hindi mo tinanong yan and eventually may lumabas na ebidensya na mali ang pagkakaintindi mo, ay talagang sisibakin ka ng employer mo. Ganun po dapat ang ganawa ni Attorney Wamil. Meron din po mga date doon nakalagay. 22/12/26. Ang interpretation po ni Senator Erwin Tulfo ay 12 December 22, 2026. Pero pwede rin namang interpretation na December 26, 2020 po sana ang makakasagot ng mga bagay-bagay na yun. Pero hindi ginawa ni Attorney Wawil just because hindi daw nakalagay sa circular. Pero sir, customary po yan sa pag-audit. Ang iyong pagkipag-meet, pagkipag-text sa iyong mga kliyente, sa iyong mga ino-audit, hindi rin nakalagay sa circular yan. Pero ginagawa mo, hindi po ba? Dahil customary yan sa audit. Ganon din po ang audit query. Every time na meron kang nakikita, just be sure na sure ka na may violation bago mo gawing
findings na, official findings yan, through the AOM. Yun po ang ginawa niya. Kaya po maraming doubts na kahit sinasabi niya na mali ang date, mali ang purpose, bossing, hindi ka sure dyan kasi hindi ka nag-audit query. Pero kasi ang isang sinasabi niya, wala daw pong sinubmit na mga evidentiary documents ang ang OVP eh. Sa first instance lang po iyon kasi po ang nakalagay po sa ating batas ay dapat mag-liquidate ka. At kapag nag-liquidate ka po, just show proof of success. In the belief ng mga staff ni VP Sara Duterte, nung nasa DepEd siya at saka nung nasa OVP, ngayon nasa OVP siya, sa kanila sufficient na po iyon. Kapag may kakulangan po at may question ka, di tanungin mo at request ka pa ng additional document bago mo tapusin yung audit ka. So nga lang po, madali-dali. At yun din po ang naobserbahan natin kahapon sa hearing, naobserbahan ng mga senador na medyo bitin ata yung ginawa mong audit. Kasi paper-based lang ang ginawa mo, hindi mo alam yung context ng confidential transactions, national security, kapag nakikipag-transaction ka ba sa mga rebelde, informant ng mga rebelde at mga terorista, meron bang official receipt yan? Yung mga ganun po. So walang context, sinabi na rin ni Senator Panfilo Lacson, paano mo nasabi na illegal hindi yung totoong pangalan mga na tao yan, wala ito? ka naman palang security clearance. Paano mako-conclude yung mga bagay-bagay na yan? Therefore, masyado kang nagmadali sa audit, hindi mo ginawa lahat, hindi ka nag-attain sa pag-o-audit po. Bilang auditor, responsibilidad po namin na magkaroon ng reasonable certainty or assurance, kaya nga po reasonable assurance ang tawag kapag nag-audit opinion, na tama ang iyong ginagawa. Kaya kapag puro dokumento ka lang at wala kang verification sa source people or counterparties, kulang po ang iyong trabaho. Dahil po, baka meron silang alternative explanation na ma-justify bakit ganun ang nakasulat. Baka i-correct nila yung nakalagay doon or dadagdagan nila ng documentation. Hindi ka po mag-i-issue ng audit findings in the first instance na magbibigay sila sa'yo ng documents. Pero bago yung mga ibang clarification, Attorney Guanzon, dun sa stipulation na hindi tinanggap ng depensa, 845. 845 Acknowledgement receipts. pero merong 10 na hindi sila nag-stipulate. Ang sabi ni Attorney Kapunan, kung ano na lang yung meron ang depensa, Kayo, sabi yun na niya. lang ang gagamitin Yun nila. na lang gagamitin. Pwede ba yun? Hindi naman pwede. Kasi ang ebidensya ng defense ay dapat sa kanilang ipipresent nila pag kanilang na yung testigo. O kaya i-cross-examine nila yung testigo ni attorney prosecution. Hindi pwedeng si attorney Kapunan nagdi-direct examination sa testigo niya tapos ebidensya ng prosecution ang ginagamit niya. Kailangan sarili niyang ebidensya ang ginagamit niya para ma-identify nung auditor na yan. Kaya hindi sumang-ayon siyempre ang depensa. Kasi tsaka hindi naman po talaga allowed yan sa rules of procedure. Ang katwiran po kasi parehas na dokumento din naman daw po ang pinag-uusapan. Sabi ni Attorney Kapunan. Pero sinasabi nga ng Defense Counsel na may sarili kaming mga kopya at minarkahan na namin sa pre-trial, hindi namin alam kung magkaparehas ba talaga lahat. Posible magkaparehas sa ilan, pero hindi ko masasabi na magkaparehas sa lahat. So, at saka hindi ho nila testigo. So, pwede po nilang i-cross-examine yung testigo dyan ng prosecution later and present their own evidence. I'm showing to you this acknowledgement receipt. Is this the same acknowledgement receipt as the Exhibit I of the prosecution? Sasabihin niya, not exactly, ma'am. Why not exactly? Kasi dito, ma'am, merong signature di ganito. Dito sa isa, wala. Ganun, posibleng mangyari yan you know? Because they're talking about authenticity, which points to admissibility. I-admit ba yan ng korte? Baka hindi naman hindi magkaparehas, di ba? So each one has to prove it. Naku, Attorney, ang dami pa natin gustong linawin. Kanina po meron naging statement din dun sa tanungan ni Senator Amy at saka ni Attorney Wamil, Kasi ang tinatanong po ni Senator Amy, meron ba kayo napatunayan na yung pera o yung confidential fund ay napunta sa bulsa ni Vice President Sara Duterte? Ano po sagot niya? Ang sagot niya, that is a presumption po under the joint circular. That is a presumption po, hindi po kailangan daw directly sabihin kasi nagkaroon ng presumption.
Ngayon, eto po, prima facie evidence daw po ang nagagamit siya for personal use or benefit under the joint circular. Tama po ba But yun? hindi siya tinanong, show me the of the circular. Kasi meron pong decision ng 2020 ang Supreme Court sa Madera versus Commission on Audit na sinasabi na versus Commission on Audit. Ang ini-explain lang dyan ay yung notice of disallowance po kasi, hindi po ibig sabihin na sinabi ng COA disallowed ka, ibig sabihin binulsa mo. Sinasabi lang po niya, disallowed po yan, hindi mo naman approve dahil wala kulang mga resibo mo, isoli mo. In other words, pinapasoli ka ng gobyerno. Your civil liability is what is covered by the notice of disallowance, not your criminal liability. That's why in Madera versus COA in 2020, the Supreme Court ruled that there is no presumption of criminal liability pag na-disallow ka. In fact, after you receive a notice of disallowance, you can appeal this to the Commission and Bank, and there you can present your justifications. Hindi po ba sinabi ko na po yun? Kasi sinasabi naman po sa National Transmission Corporation versus Commission on Audit again, na may presumption naman na ang mga opisyalis ng gobyerno are acting naman in their regular course of duties at my good faith. Except lamang kung mapatunayan ninyo na meron talagang malis o kaya may gross negligence. For example, yung pagbibigay po ng mga bonus sa mga ahensya, pag nag-notice of disallowance, sino po ang ipapasoli niyan? Pinapasoli ba yung mga nagdesisyon, kagaya ng PhilHealth noon, na nagbigay sila ng mga bonus? O yung mismong nagtumanggap ng mga board of directors din ng PhilHealth? Hindi ba? Or mga empleyado. Sinasabi ho na pinapasoli yan yung mga nag-receive. Pero civil liability po yan. Hindi At po once yan na nasoli, criminal attorney, liability. Pag nasoli, meron pa bang pananagutan? Wala na pong pananagutan pag nasoli. Kaya nga po, ang ginagawa ng mga na-disallow, kunyari, mas disallow yung taga-PhilHealth na yan, na nag-receive ng mga bonus yung mga direktor, ina-appeal nila dyan sa COA. At all the way from COA, pag nantalo pa rin sila, appeal sila sa Supreme Court. So, hindi po sila kailangan magsoli agad. Pero kung gusto nila, wala na silang sakit ng ulo, isoli na po Isoli na nila. lang. Kung alam naman nila talagang hindi naman po makatarungan yung tinatawag dyan, unjust enrichment kayo. Yung na-receive kayo ng mga bonus-bonus na hindi naman ho allowed yan ng batas. Yan. Pero attorney, may tinatawag na presumption of regularity, di ba? Kailan po ba meron. applicable ito? In every action that is allowed by the rules of the agency, nagpe-presume naman na the official is acting in the regular course of her duties. Except kung may nakita ho talaga may gross negligence dyan. May mali siya dyan. For example, yung ghost project. Presume pa ba na regular yung pagpumirma siya dyan, Alam nakalagay, namang I wala. certified that I inspected. Ghost na. Talagang gross May pananagutan. negligence yun kung hindi yun mali siya talaga na para kumita siya. Ganyan lang po yung assumption of regularity. Again, that was the decision of the Supreme Court in National Transmission Corporation versus the Commission on Audit. Bago po kasi natapos may mga administrative directive si presiding officer Cheese Escudero. Isa doon sa nabanggit ay yung tungkol doon sa judicial notice. Dahil Judicial notice. may motion for judicial notice ang prosecution para doon sa mga records ng Yes. Committee on Justice hearing, yung Quadcom na tinatawag. Ano po ba itong judicial notice, attorney? Nasa rules of court po kasi, yung judicial notice, yun po yung mga usually public records, no? Mga proceedings, kunyari, proceedings ng Constitutional Commission, di ba? No? Nasa TSN of judicial notice na ang araw ngayon ay, anong araw ba ngayon? Ngayon ay Miyerkules. Miyerkules. Judicial notice po yan. At saka yung may decision po ng sample, Madera versus Comelec, that's judicial notice. Nobody is contesting that.
But you cannot accept a matter or evidence as judicial notice pag kinokontest po ng kabila. Yun po ang sinasabi ng defense counsel na if it is contested, hindi naman po pwedeng judicial notice yan kasi it's not just a matter of saying that it happened on this date and that date was a Wednesday. Okay, judicial notice, kalendaryo. Oh, was that a Wednesday, that date? Yes, Your Honor. Judicial notice, di ba? Kasi gusto ni Attorney Kapunan ma-shorten yung proceedings. Yung proceedings. Kasi nga ang daming acknowledgement receipt na pipresent niya na hindi naman tinatanggap ng depensa. So ngayon, nag-order si of Representatives sa Committee on Justice. Ayun. Ang isa pa po ay yung judicial notice doon sa affidavit ni Arturo Paano na? Las Cañas na dahil ito ipinresenta ni NBI Director Matibag, tatanggapin, pero according to Senator Cheese, hindi siya tatanggapin as evidence. Hindi Binanggit po. lang siya, pero sa susunod ito po ang Warning. warning Reminder. na hindi pwedeng gumamit ng mga statement, affidavit ng ibang tao maliban doon sa testigo. testigo. Correct. Oh, kasi hearsay na yun. Plus, yung palang affidavit ni Las Cañas, hindi naman pala niya pinirmahan yun, ma'am. Open Paano na naman maging affidavit yan? Statement lang yun. Kasi hindi naman po yun napatunayan under oath na talagang yun ang nagsasalaysay siya ng buong katotohanan. Hindi ba? Baka nga nagsisinungaling siya, kaya ayaw niyang gawin yan under oath. Kaya talaga ho naman, hindi daw talaga pwedeng ipresenta ng the prosecution niya yung statement na hindi naman under oath ni Las Cañas. Nako, attorney, itong pangatlong araw na ito ngayong linggo, maraming mga napag-usapan pero marami din kailangang linawin. Yes. Siguro sa huling bahagi po nitong ating discussion, baka yung sa kabuuan po nitong nakita natin, anong masasabi ninyo, may iwan ninyo sa ating mga taga-subaybay? Ang legal kasi ng the procedure ay hindi yung talaga mafa-follow ng mga pangkaraniwang taong hindi naman nag-aral sa batas. Pero makikita naman po nila kung sino po ang parang nagsisinungaling. Makikita naman po ng tao na yung mga NBI, lalo na po si Director Matibag, ay parang alanganin pag sumagot at sila po yung may sarili ho silang paghuhusga, hindi po ba? Pero in the end, ito pong impeachment, it will depend on the appreciation at ng ebidensya ng mga senador. Iba ho dyan, hindi naman abogado, so hindi sila masyadong magiging technical sa rules of procedure. That's why Senator Escudero is the one making the rulings for the court, di ba, na, do not admit that, ignore that, yung ganyan, hindi yan isali, ganyan. Para po to make the work also easier on admissibility sa senator judges. But again, ma'am, i-remind ko lang po ang ating mga kababayan na itong impeachment ay napakatagal na po nito. Ilang milyon o baka bilyong piso pa magagasta ng Senado para lang po dito. Kaya ngayon, kung minsan, ang ibang tao ayaw na manood, di ba? Parang may fatigue na, attorney. Fatigue na, haba, wala namang ano ba talaga, di ba? Pero again, this is admitted naman to na it is really political, hindi po ba? Kaya, wag po tayong malihis sa yung mga tunay nating issues sa bansa, yung corruption, yung wala pang nananagot sa flood control. Di ba? Na hanggang ngayon, si Martin Romualdez ay sa katagal naman ng announcement, ilang zona na, nakadalawa na, hindi pa rin nakukulong si Martin Romualdez. So mga kababayan, wag ho tayo malingat. Di ba? Let's just not be distracted by this impeachment trial. Na ang problema talaga ng bansa natin ay ang massive na corruption. Kaya yan po ang nagpapahirap po talaga sa taong bayan. Strict compliance auditing standard, kulang ang physical and financial plan, mga anomalya sa acknowledgement receipts. May sagot ang depensa dyan. Pag-usapan natin ang testimonya at cross-examination ni Attorney Roderick Wamil sa impeachment ni Vice President Inday Sara, Day 13.
Maaga sa pagsasaksi ni Attorney Wamil na illicit ni Attorney Kapunan na kailangan daw subject to strict compliance auditing standard ang pag-audit sa mga confidential funds. Ayon kay Attorney Wamil dahil ito ay public funds. On cross-examination, kinumpronta ni Attorney Michael Poa si Attorney Wamil with a 1992 COA circular. Ayon sa naturang circular 92-385, ang pagpipilit sa mga ahensya na magsumite ng standard commercial receipts o kaya safe house invoices might create a leak of information that threatens national security, endangers the lives of government agents, and result in mission failure. Sa madaling sabi, mapeligro. Next, inassert din ni Attorney Wamil na defective ang physical and financial plan na isinumite ng Office of the Vice President bilang liquidation sa confidential funds. Kulang daw. Ipinoint out ni Attorney Michael Poa na hindi nire-require sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na specific details doon sa physical and financial plan. Hindi daw nire-require yung operational details, locations, or targets dahil masisira ang highly confidential nature ng operations. Bukod pa dyan, itinuro ni Attorney Mike na mahigpit na ibinabawal sa Revised Penal Code ang disclosure ng highly classified confidential information under the provisions on revelation of secrets. Bawal din po ito under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Point 3. Sinabi ni Attorney Wamil na yung fourth quarter liquidation ng confidential funds for 2022 ay defective dahil may mga resibo na isinumite na dated 2023, may undated receipts, at may over-liquidation daw na discrepancy. Itinuro naman ni Senator Judge Amy Marcos sa kanyang pagtatanong na sinang-ayunan ni Attorney Wamil na never naman dineclare ng COA na fake, fictitious o forged ang mga acknowledgement receipts. Inamin din ni Attorney Wamil na wala namang proseso o mekanismo ang COA para ma-determine kung ang mga aliases ay legitimate o hindi. In fact, hindi nila vine-verify yung mga pangalan. Dagdag pa dyan, napansin ni Senate Presiding Officer Chis Escudero na may malaking mathematical error dun sa Notice of Suspension na mismong si Attorney Wamil ang gumawa. Dineklara niya na ang reward payments ng OVP for fourth quarter 2022 ay 59,787,000. Pero nung pinagdagdag ni Senator Chis Escudero, ang totoong amount ay 69,837,000. Sagot naman ni Attorney Wamil, typographical error. And finally, inamin ni Attorney Wamil na based sa Joint Memorandum Circular 2015-01, wala namang limitasyon kung ganong kahaba yung period kung saan gagastusin ang isang release. Nililimita lang ng memorandum na ito ang cash advances to a 3-month period. So pwede rin mabilisan yung paggasta kung kailangan ng operations. Number 4. May violation daw ang OVP at DepEd dahil nag-liquidate ito ng regular operating expenses as confidential funds. Ito yung paggastos sa gamot, tables and chairs, computers, printers, travel, and other expenses. Sabi ni Attorney Poa, opinion lang yan ni Attorney Wamil dahil hindi ito binabawal ng Joint Memorandum Circular 2015-01. Bukod pa doon, maliwanag sa General Appropriations Act na ang confidential funds ay nililiquidate under MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses. In short, pwede. Point 5. Ayon kay Attorney Wamil, yung failure to properly liquidate public funds ay prima facie evidence na ito ay converted for personal use or benefit ni Vice President dahil siya daw ang accountable officer. Ayon sa depensa under Joint Memorandum Circular 2015-01, ang accountable officer ay the person physically holding custody of the cash. And in the case of the DepEd, it was Mr. Edward Fajarda, not the Vice President.
Marami sa mga assertions ni Attorney Wamil ay makikita sa kanyang Audit Observation Memorandum at Notice of Suspension tungkol sa kanyang audit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ngunit inamin din niya under cross-examination na ito ay mga preliminary findings lang dahil nga mabibigyan pa ng pagkakataon ang mga ahensya na punuin yung mga kakulangan o mag-provide ng reasons or explanations. Finally, sinabi ni Attorney Wamil na nagkaroon daw ng private meeting between Attorney Zuleika Lopez, Attorney Mike Poa, and COA ICFAO kung saan humingi ang dalawang abogado na magkaroon lang ng audit query imbis na audit observation memorandum sa pagkagasta ng confidential funds. Ikinlaro ng depensa na itong meeting na ito ay para iklaro lang ang mga technical requirements ng Joint Memorandum Circular. Madalas naman nangyayari ito with other government agencies and COA ICFAO. At yung pag-request ng audit query imbis na AOM ay isa lang paghahanap ng paraan na iklaro ang audit findings. Ano sa tingin ninyo tungkol sa testimonya ni Attorney Roderick Wamil? Ito ang Luminous. Follow for more. Ang pananaw po kasi ng ilang mga senator judges, yung kanyang opinion yung namamayani doon sa mga pagsagot niya dito sa mga pagtatanong. Tungkol po sa kaninong pangalan o anong pangalan? Marami po yung sila Mary Grace Piatos. So, sinabi po ba niya na itong mga pangalan na ito ay maaring pseudonym ng ito? Kumbaga Aliases. nilagay sa alias sa confidential fund vouchers dahil nga po informant sila. Yun nga po, wala naman daw pagbabawal ang memorandum circular sa paggamit ng mga aliases. Pero bakit dito po parang hina-highlight ng prosecution? Yeah, dati po akong COA commissioner, no? As you know. So, ito pong confidential funds ay isa lang po ang opisinang nagbubukas niyan talaga ng mga dokumento na yan kung talagang susuriin nila. Yan po ang may director po yan sa Office of the Chair ng COA. Pero dito sa baba, sa bawat opisina merong auditor, kaya yan sila ang nag-audit ng confidential funds. Okay? So pero yung final say po dyan, yun pong nasa taas. Yung ay mismong taga-COA, disallow nila. Okay. Ang sinasabi ho dyan na hindi naman pinagbabawal kung ibang pangalan o kaya ay alias o pseudonym ang nilalagay sa confidential fund. I agree with him. Kasi nga, di ba, if there are security concerns there, yung mga informants na yan ay binibigyan ng pseudonym or alias. Pero meron po silang fina-follow dyan na program of well, they call it program of work in other departments, no? But also there's a program that every office follows for the confidential funds. Okay, so for example, sa DepEd, meron silang confidential agents to will identify the NPA recruitment strategies and the NPA or CPP-NPA recruitment in colleges, ganyan. So, kaya po sila may mga informants, okay? So, hindi naman nila pwedeng ilagay yung tunay na pangalan dyan, okay? Kasi, syempre, delikado. Oo, security concern yun. Kaya, sinasabi niya na hindi naman po illegal yan kung maglalagay sila ng ibang pangalan. Basta may tao na pumirma doon na receive niya yung amount na yun as yung panggastos niya. No? For example, pagkain. Bakit ho sila nagko-question ng pagkain? Talaga namang informants ay kakain naman talaga. Kung minsan nag-aabang sila dyan for how many days and nights sa labas, steak out, kailangan ho naman talaga nila ng pagkain. O kaya gasolina, o kaya yung hotel nung saan sila titira, o kaya may safe houses sila. Yan po ang ibig niyan sabihin kung bakit sinasabi niyang hindi naman illegal kung ibang pangalan. Attorney, ang ilan po sa pinupunto ng ilang mga senator judges, yung paggamit ng confidential funds, like dun sa, ang sabi nila, okay, sige, yung payment for information, pero naka-close and
enclose doon yung medicine, supplies, equipment. Talaga po bang sakop din yun ng paggugol sa confidential fund? Dapat ho kasi na-justify yun sa pag-liquidate nila, tao dyan ng term is liquidation. Kung bakit kasama yung medicine, di ba? Bakit kasama yung hire ng kotse, yung mga ganon. Sina-justify yun. Pwede naman po sila mag-justify doon. Ang tanong po dyan, dinis-allowance ba yan ng COA, yung medicine? Nasabi ba dyan, ma'am? Meron po siya mga sinabi na mga disallowances. Oo. Pero ang tinatanong nga po, final na po ba kapag sinabi ng COA na may disallowance? Or, Hindi po. Yun nga din po ang sinasabi ni Senator Cheese at saka ng hindi ibang po. mga senator. Hindi po. In fact, kung ako ang nagko-cross-examine dyan, tatanungin ko siya. But your audit finding is based on your opinion, correct? Siyempre sabihin niya, yes, that's right. Because if you're basing it on a rule, show me the rule. Di ba? Oh. But most of this is just in his what do you call this? In his decision-making process, he thinks na medicines are not allowed. Okay? So but did his he own ask for presumption. justification? Maybe he did not, no? So ang tanong dyan is, yung pag-audit mo, sir, sa level mo lang yan, di ba? Hindi naman yan final, hindi ba? So, siyempre sasagutin niya, ay, tama po kayo. Hindi ba, pinapaakyat pa po yan sa regional director ninyo? Inakyat po ba ninyo yan sa regional director ninyo? At kung sakali, pwede naman po yan nilang ma-appeal doon sa Commission and Bank, hindi po ba? Tama ba ako? Sabi niya, tama. Kasi that's the procedure. Hindi naman talaga final yan at his level. So ang lumalabas, attorney, parang presumption niya kung ano man yung naging conclusion niya. Yes, kasi nga, in his mind, meron siyang, it's his thinking process na in his mind, pag informant, so sana po napunta ito, OVP, bakit may medicine? Baka in his mind, ang medicine sa DOH lang. Di ba? Kaya dapat dinijustify nila sa liquidation kung para ano yan. Kasi depende yan eh. Yung isa po na nabanggit ni Senator Judge Lacson, kung after daw po ba ng submission ay chinecheck ng COA yung halimbawa kung totoong tao ba itong pinagamitan ng pondong ito, nasa saklaw pa po ba ng COA yun? Yung verification ng identity, palagay ko at his level doon sa auditor, hindi niya ginagawa yan. Kasi hindi naman siya required dyan eh. Basta may pirma dyan, tapos may alias, tapos may ng voucher, hindi niya na katungkulan yun na, teka, kailangan pumirma sila dito sa harap ko. Can you imagine kung ilang libong tao yan pipirma sa harap niya? At saka confidential agents nga sila, di ba, Opo, attorney? so, kasi tingnan naman ho natin kung gaano ka-unfair, ano? Ito namang mga, what do you call this? Yung mga congressman at congresswomen yung kanilang allowances, sila lang nagsicertify wala akong resibo yan. Certification lamang yan. Hindi po kailangan magpakita ng resibo sa kape, sino kasama mo, meeting mo, ganyan-ganyan. Oo. So, attorney, dun sa napapansin po natin dito sa pagsisimula ng paglilitis sa Article 1, may napatunayan na po ba ang prosecution? Kasi they are trying na ma-prove nila na yung Misuse. confidential funds binulsa ni VP Sara. At yun ay graft and corruption. Diba? Yun ang impeachable offense. Graft and corruption. Na ang source ay ang confidential fund. Pero kasi at this level, ayoko naman hong pag-usapan yung baka may iba pang level sila ng audit, hindi naman po yan niya makukonclude na binulsa yan. Kasi kahit tanungin mo siya in your opinion, let's say expert siya,
Expert siya. Let's say he was qualified as an expert witness dahil po auditor siya for 20 years. Ito bang disallowance na ito na may kulang ang mga resibo o hindi official receipt? Ibig ba sabihin ito ay binulsa ito ni Vice President Sara? Siyempre sasagutin niya, hindi ko po masasabi yan. Hindi ba? Kasi hindi naman niya alam di ba? That is also a conclusion that he's not allowed to make, at his level, di ba? So, sa akin, hindi rin nila na-prove yun. Kasi ang disallowance at that level is, hindi tama yung mga resibo mo. Kaya ang sinasabi nila, hindi po pwede acknowledgement receipt, dapat po OR talaga. Yan ba, attorney, yung pag-submit ng acknowledgement receipts, tinatanggap po ba yun? Tinatanggap naman po. Kunyari, noon, wala naman po mga OR sa taxi. Di ba? So, nung mayor ako ng Cadiz, kay President Cory for 6 years, 86 to 92, pag nandito ako sa Maynila, meron ng mga yellow na resibo. Pinapirmano yun ng taxi driver. Sinusulat ko yung driver's license niya. Wala namang phone noon na pwede kang i-phone mo yung gano'n, di ba? Yan po ang receipt na tatanggapin kasi forma po yun Tatanggapin. Hindi ko lang po alam kung yung acknowledgement receipt na ginamit nila, yun pong form o kaya bond paper lamang. Yun nga po kasi even private companies ngayon, attorney, di ba? Halimbawa, yung mga tao nila kumain sa labas, emergency, Opo. wala namang restaurant na kakainan na may resibo. Kalendarya. So, sa kalendarya, Oo. humihingi lang din sila ng parang acknowledgement receipt. Opo, isang kaldereta, ganito, 90, isang kikiam. Basta identified, ano? Opo, so may pirma naman po. May pirma naman po yung vendor, di ba? Vendor o seller, tsaka may address naman, di ba? Pwede naman nilang ma-verify yun. Verifiable naman yun, di ba? The point of the official receipt is that you can verify if that purchase was really made. Now, for the acknowledgement receipt, di ko alam kung may form sila o wala. Kung bond paper lang ba yun o talagang yung form, no? Ganun din, they can verify kasi nakalagay din dyan saang pension house yan o saang karinderya yan, di ba? May address naman doon. If they want, they can verify that. Attorney, di ba sabi niyo nga, you've been with COA before, yan po bang confidential at intelligence fund is subject to auditing pa rin po ba talaga Meron siya? po talaga. May rules po talaga sa auditing ng confidential funds. Kaya nga sinabi ko, may director talaga na assign dyan na nag-oopisina sa COA. Yung time ko, nag-oopisina yung director dyan dun sa office ng chair ng COA. At yan siya, nag-audit yan siya ng kahit nga mga commissioner, ino-audit Di ba? Kahit nga commissioner, pwedeng mag-disallowance di ba? Ino-audit din nila. Pero yung confidential fund kasi, ma'am, yung pag-liquidate kasi niyan, naka-sealed envelope yan sila di ba? Kasi nga confidential. Tapos kung audit time na, tsaka nila bubuksan. Ngayon, may sariling rules talaga ang confidential funds. Pero most of the time, the usual audit rules will apply na official receipt or justification or yung sinasabi nilang hotel, ganun. Kung kailangan mo talaga ng hotel, Siyempre, i-accommodate naman niya yung sarili niya kapag nag-stay hindi naman po pwedeng. Hindi lang po ang agents. Yun pong yung kanilang supervisor. Yung pong taga-OVP na or DepEd na let's say security consultants na nag-monitor sa kanila will also need what do you call this, temporary shelter, ganyan. Kaya po pag sinabi nyo malaki masyado yung bill sa pagkain, talaga naman pong malaki dahil madami nila tapos ilang buwan po yun. Hindi po ba? Kung gusto ninyo, di buksan nyo rin yung lahat ng mga allowances ng mga congressman kung saan napupunta yung kanilang magkano ba allowance nila dyan malaki every ang month. allowance nila. Oo, bakit sila pirma lang? Wala silang resibo, ma'am.
Yung isa po na napag-usapan kahapon at ipinresenta ni Attorney Michael Powa, yung isang SARO na inirelease ng DBM nung December 2014 at kung saan iyon po para sa pondo ng confidential fund ng Office of the Vice President. So, ilang araw na lang po yun. At mag-December 31 na. Then Vice President Binay po. Ang sinasabi kasi ni Attorney Wamil, wala silang ibang na-audit na confidential fund ng Vice President maliban kay Vice President Sara Duterte. Talaga po bang hindi nabibigyan ng ganyang uri ng pondo ang Vice President? Depende naman po yan sa Congress. Kasi binigyan si Jojo Binay, VP Binay, meron. Magkano ba yun? Tapos it turns out na ito palang auditor dito ay sinabi niyang never siya naka-audit ng ibang vice president. Yun pala na-audit naman nila. 'Di ba? Na-audit naman ng COA. Agency ng office nila. Yeah, oo. Pero irregular ba na magkaroon siya ng discretionary confidential fund? Hindi naman po. Kasi nilagay nila yan sa budget Nasa Congress po yun kung binigyan nila. Gaya sa amin sa COMELEC noon, gusto ng chair namin si Bautista na meron kaming confidential or intelligence fund. I objected. Kasi sabi ko, sino naman ang intelligence natin dito? Bibigyan lang natin ng mga extra allowance itong mga pulis na ito at mga military, and for what? Di ba? Hindi nga sila marunong mag-solve ng problema ng hacking. Di ba? So, hindi ho yun nagbutuhan mo kami. 6 kami, kontra 1 lang. Ayaw namin. Kahit na sabihin nilang magkakaroon ako ng 2 million na parang peace certify ko lang, ayaw namin. Ayaw ko, sabi ko. So, wala ho kami noon. Depende ho sa agency, itong mga commission na ito, na constitutional, tanungin niyo po sila kung may confidential fund sila kasi sila din naman yung nag-allocate for their own agency. Pero itong sa kay OVP, sa kay VP, Congress po ang nagbigay niyan. Attorney, bago po natin balikan yung pagpapatuloy ng impeachment trial, your initially assessment po ninyo dito sa 13 araw ng impeachment trial? Lagay ko, wala pang natutumbok ang prosecution na talagang ebidensya na masasabi mong yan na talaga. Yung Makukonvict si shocking Sara. ba, no? Oo. Wala kasi lalo na yung si Matibag na kung sa Bisaya pa, wala dito, wala dire. Ang testimony niya. Mahirapan ho talaga sila. Tsaka very good ang cross-examination, pagsusuri ng defense counsel. Tsaka itong COA auditors, they're just going to certify kung ano yung nandyan. Hindi naman sila pwedeng magkonklusyon na binulsa yan. Nalabas. Paano mo ma-prove na si BP Sara talagang tumanggap niyan? Di ba? Kasi yung vouchers nila doon at yung mga resibo nila, ma'am, may pangalan po yun ng mga supervising. Di ba? In fact, yung nag-receive nga ng pera doon, disbursing officer, hindi naman si VP, di ba? So, anong na-prove nyo doon? Kaya nung they're trying to prove na may secret dahil doon pa sa backroom, binigay ang pera, natatawa ako Sabi ko, bakit? Ano ba yan? Ninanakaw ba yan nila? Di ba check yan? Check yan Kaya ini-encash na gano'n sa back office because, well, baka ma-hold up Malaki kayo yung dyan. pera You know, they're making it look like, ninakaw yung pera na yan, which is very silly. It's silly. So, they have to prove na itong binulsa yan ni BP Sara. Yan. And so far, ma'am, they haven't proven that. That's very hard to prove. Ay, balikan natin, ito pong Joint Circular number 2015-01. Ano po ang nilalaman nito, attorney? At ano yung mga detalye, importanteng detalye nito na sabi nga natin may kinalaman o mahalaga para dito sa isyong pinag-uusapan ng confidential fund at intelligence fund? Ito po yung yung joint circular na fina-follow ng DBM tsaka COA on confidential funds. Dito po nakalagay yung rules nila kung ano po ang allowed at saka hindi allowed.
Kaya po dinisallow niya yung medicine, di ba? Kasi ang interpretation po niya ng auditor ay exclusive yung listahan. Kumbaga kung ano lang diyan ang nasa listahan sa circular, yun lang ang allowed. In his judgment, di ba? So in-exclude niya yun. Kasi bawal po yung sa kanya medical assistance, pagbibigay ng or medicine, di ba? Dahil wala sa listahan, and then in his interpretation, they are prohibited. So ini-disallow niya, hindi ba? Pero nag-i-issue siya ng notice of disallowance, pero ibig sabihin ho ng notice of disallowance is to give the OVP, agency, a notice na meron kang dito, mga disbursements na hindi mo either wala kang resibo or hindi allowed. And then you're given a period of time to correct that. Di ba? Let's say yung resibo, pwede naman nilang balikan yung provider, for example, and ma-prove nila na bumili naman talaga sila doon ng pagkain at makakabigay siya ng OR, why not, hindi ba? So, in cases like that, ina-accept naman nila yon. As long as tama na din po yung petsa, yung pagkabili niyan. Kaya sinasabi niya po na hindi pwede yung mga medical aid, di ba? Yung namigay ka ng medicine. Ng medicine. Oo, hindi allowed. Kasi medical aid yun eh. Hindi naman yan kasama sa DepEd na functions. Yun po ang ibig niya sabihin na hindi allowed yung medicine. Pero attorney, strict ba yung batas sa kung ano lang yung sinabi nito o nagiging flexible po ito kapag may pangangailangan? Meron po kasi siyang listahan eh. Yung sinasabi niyang list of allowables. Di ba? Pero ang ang circulars kasi ng audit of confidential funds, ang interpretation ay exclusive para sa COA auditors. That's why I said na yung decision making niya, kung ano lang ang nandun, Yun lang. yun lang. Pag wala ka doon, i-disallow niya yun. So, pwede ka naman pwede ka naman po mag-justify niyan sa, mag-justify po sila diyan sa, let's say, sa regional director level. Diba? Or later, pag nag-appeal po sila sa commission and bank, no? Kumbaga, may procedure, meron pa silang remedy. So, hindi po final yung judgment ng auditor dyan, ng mga disallowance niya. For example, ito pong confidential fund ng DepEd at the time, siyempre they're buying, what are they buying? Di ba? They're buying information. They're buying information. Tapos they're buying proof, di ba? Ng proof of that information. That information. Oo, kasi kailangan meron ka ring ang tawag doon yung accomplishment report di ba? Nagbibigay din sila ng accomplishment report Yung mga rental sa transport, yun nga. Yung equipment. Oh, Kasi equipment, kasama din po siya dun. Threat prevention. Yung mga activities nila that will prevent, for example, infiltration ng mga colleges, mga state colleges or public schools. No? So itong mga kasama din paggastos na to, attorney, pwedeng pangatwiranan, pwedeng... Doon po sa appeal niya, pwede po siyang doon, mag-produce ng, let's say, kanyang mga resibo na previously hindi niya nabigay. At bakit? No? That can justify bakit hindi niya nabigay. Example, yung mga threat prevention po. Pwede namang may testigo siya sa mga police at military na kasama nila yung DepEd sa pag-stakeout, di ba? So kasi nga it's based on the information that they gathered, meron silang threats. Okay, so gagawa sila ng threat prevention activities,
Tapos ang mga legal exceptions yung sinasabi pero nasa General Appropriations Act naman po yun. Usually, alam na po nila yun na hindi naman talaga pwede yun. Kasi nandyan na sa batas General Appropriations Act. Except. Nalagay. Isa po doon sa usapan kaninang umaga at sinabi din naman po ni Senator, ni Presiding Officer Jesus Escudero na walang nakikitang mali dun sa pakikipag-usap ni Attorney Poa noong siya pa ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte dito sa Commission on Audit, yung kanya naging pagbisita at pakikipag-usap. Pero pinupuntuhan po ito nung isang Senator Judge. Ay, usual naman po yun. Kasi trabaho naman po yun ng Chief of Staff. Na magtatanong siya kung, ma'am, ano po bang, according to the rules, ito po yun bakit ho ito disallowed? Pwede naman. So walang masama doon, attorney, na... They're in the same building, hindi po ba? Alam mo, very strict ko yung mga co-auditors na yan. Hindi nga yan sumasali sa mga Christmas party. Hindi po. Nung commissioner ako, talagang binabantayan ko kung sasali. Hindi ho talaga sila kung sumasali. Saka, kahit na yung receiving gifts from the agency, token lang talaga pag Pasko. Kanya, yun yung sinasabi nila, mga corrupt daw ng mga auditors, mga ilan-ilan lang naman yun. In general, I can tell you na itong mga co-auditors na ito, they're very, very honest with their work in general. And they function like family there. They really, kahit na retired ka na, and malaman nila, may anak ka pala dun sa isang college, tinutulungan nila. Yung mga ganun ba? So, yung COA po, mataas po ang integrity ng mga taga-COA. Ilan lang yung mga medyo naligaw. may payola, no? So, ito pong confidential fund, baka iniisip nila na isa ito sa mga ways na binubulsa ng mga heads of offices. Pero hindi po naman yun illegal na pumunta ang Chief of Staff o kaya ang disbursing officer or admin officer ng opisina na magtanong sa auditor. Okay. May nabanggit po kanina itong bagong testigo tungkol sa post-audit. Lagi po bang nagsasagawa ng post-audit ang COA? Ngayon po kasi post-audit na lang talaga lahat. Dati po, diba, years ago, before 1986, pre-audit. Pre-audit. Bago ka makagastos niyan, pre-audit na wala namang kwenta, di ba? As you know, during martial law, everything is controlled. Ngayon, post-audit na dahil mas madali na po ang trabaho at makikita naman ang mga disallowed at illegal na expenses sa post-audit. Pero May bakit, rules naman po. bakit nakalusot pa po yung mga sa flood control? Yun lang. Kasi, ibig sabihin, yung COA, hindi nila ginawa yung trabaho nila. Na yung auditor doon, kung sino man yun, di ba, binayaran na po. Di siyempre, lalabas na sa COA. Meron ng completion. Hindi na sila nag-check kung totoo bang na-complete yan. Chine-check na lang nila ang authentic ba itong mga pirma na ito. Kaya talagang yan si Secretary Bunuan, tsaka yung undersecretary niya, hindi po sila dapat palagpasin dyan. Kasi sila ho dapat the buck stops here, kumbaga, na sila ang dapat nagpa-check niyan kung totoong nagawa yung project na yan bago bayaran. Yung pag-amin niya na merong mali sa sarili niyang audit, nagpapakita na hindi dapat pagkatiwalaan ang kanyang audit na ginawa. So sa akin, beyond doon sa ano ba talaga ang halaga na pinag-uusapan natin, yung pag-amin niya sa pagkakamali, pagkakamali yan na nagpapakita na wag dapat pagkatiwalaan ang testimonya ng auditor na ito. Dahil kung ikaw ay matinong auditor, hindi ka dapat nagkakamali sa mga figura. Yan ang trabaho mo. Full stop. Meron pong dalawang batas na sinight po ang depensa, no? Yung sa RPC, Revised Penal Code, tsaka yung sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Patungkol po dito sa mga confidentiality, sa mga impormasyon na dapat manatiling confidential po, no? Kasi ang laging napag-uusapan dito po sa nakalipas na trial, lalo na pagpresenta ng prosekusyon, ay ito nga pong COA DBM Joint Circular number 15-01. Alin po ba ang dapat manaig sa mga nag-audit, lalo na sa COA,
doon lang ba sila nakatutok sa Joint Circular Number at hindi isa sa alang-alang itong dalawang batas din na ito na sinet din ng depensa sa kanilang pag-audit po, Attorney? Ang basihan kung ang isang administrative order ay valid or hindi, kung siya ay binabago yung pulisiya na ginawa ng Kongreso sa pamamagitan ng isang batas. So sa akin, yung pagpapataw ng parusa sa illegal na pag-disclose ng mga confidential information, yan ang pulisiya ng gobyerno na hindi po pwedeng baguhin ng kahit anong administrative order ng Commission on Audit. Merong mga umuugong-ugong na iimbitahan daw ng prosekusyon si Mary Grace Piatos. Anong basa mo rito? Kalokohan lang po yan. At saka yan po talaga ay teatro na lang. Nakita naman natin ang prosecution, puro teatro. Pati panunood ng ODC, no? Pati yung, hoy, huwag kang sasagot, no? Talagang, ano na ito, sarsuela ang ginagawa nila dito sa impeachment na ito. Hindi sana ako mag-object except that 25 billion ang nawawala sa atin kada araw ng kanilang sarsuela na matapos ang 13 araw ay wala pa rin napapakitang either krimen na nagawa si BP Sara o di naman kaya yung pagtaksil sa pagtiwala ng taong bayan. Tsaka may mga kumakalat din na balita na parang kinikusyon nila kung ang OVP ba o ang DepEd din ba ay may karapatan na magkaroon ng confidential fund. Pati na yung paglalaanan ng pondo na talagang nistipulate doon na ito paglaban sa terorismo, pagprotekta sa mga kabataan, laban sa mga recruitment na parang pinalulutang nila na hindi ito saklaw ng OBP at saka ng Department of Education. Bakit meron silang confidential fund para rito po, Attorney? Ano masasabi niya rito? Well, una-una, hindi na trabaho yan ng Commission on Audit. Okay? Ang pantao ng budget, Kongreso ang nagsasabatas niyan. At wala namang halaga na ginastos si VP na hindi sang-ayon sa pantao ng budget. Maski ito ay galing sa budget ng Pangulo, ito ay para din doon sa kaparehong purpose, no, na confidential fund. No? Alam naman natin na talaga yung unang confidential fund ni VP Sara, 100%, ay nanggaling mismo sa pondo ng Presidente. So, sa tingin ko, yung judgment kung saan po pwede gastusin yan, titignan natin yung batas mismo. Kapag sinasabi ng batas na confidential fund, malawak naman po ang ibig sabihin niya, no? At meron dahilan din kung bakit pinagbabawal ang pagdi-disclose kung paano talaga sino tumanggap niyan dahil kapag confidential funds sa pinag-uusapan, nakatukoy tayo sa national security. At sa akin, yung paggagastos ng pondo para labanan ng CPP-NPA sa mga eskwelahan ay isang legitimate na gastos para sa confidential funds sa DepEd. At huwag natin kakalimutan, hindi lang naman Vice President si VP Sara. Attorney? Nako, partner, balikan natin mamaya si former presidential spokes, Attorney Harry Roque. Putos niya sa kanyang paliwanag. Hindi lang naman daw Vice President, wala may susunod niya, naging DepEd Secretary rin ng Vice Presidente. Tsaka kasi marami kasi mga lumuluto parang kini-question. In fact, pati yung yung witness kanina, no? Kung hindi ako nagkakamali, parang sabi din niya na kung ito ba ay saklaw ng kanyang trabaho or scope of work. Pero kung titingnan mo, saan ba nanggaling si Vice President Sara Duterte nung maganda pa yung relasyon nila sa Marcos at saka yung talagang na-trace na ninyo mula pa noon yung kanya pong mga programa talaga yung pagprotekta sa mga kabataan, no? Laban dito sa CPP, NPA, NDF na ito. Talagang ito yung naging successful siya sa Davao City. Tapos nung naging Vice President siya, itinalaga din siya bilang bahagi ng NTF LCAC. Vice Chair yata? Oo, Vice Chair or parang kapantay ba ng mga pinuno dyan po sa NTF LCAC. Tapos, nasa kanya din yung isa sa mga mahalagang ahensya ng gobyerno na sinasamantala ng mga teroristang ito, yung DepEd. Mga kabataan po ito, kailangan mo na ng magdepensa. At kanina nga, inisa-isa no ni Senator Judge Robin Hood Padilla yung mga petsa
no? Yung anniversary ng NPA, anniversary ng NDF at yung iba pa na maipunto rin talaga, no, na itong pinaglanan yung budget na inilabas yung confidential fund parang intended talaga na pigilan ang anumang mga banta mula sa mga kalaban ng estado, partner MJ. Isa rin doon sa kapuna-puna parte, yung ginisa no, ng presiding judge na si Attorney Cheese Escudero, yung figures na binanggit na sinabing typo lang daw. Yan yung itatanong ko ngayon kay Attorney Harry Roque. Attorney, yung pong pag-audit, numbers po ang pinag-uusapan dyan. Acceptable po ba na magbigay ka ng maling computation on an official trial, Senate Impeachment Court, tapos live on national television, pero sasabihin niyo po, typo lang, sorry po, Your Honor, typo lang po yung figures na kinabanggit. Well, una-una, yung pag-amin niya na merong mali sa sarili niyang audit, ay nagpapakita na hindi dapat pagkatiwalaan ang kanyang audit na ginawa. So sa akin, beyond doon sa nagpapakita na huwag dapat pagkatiwalaan ang testimonya ng auditor na ito. Dahil kung ikaw ay matinong auditor, hindi ka dapat nagkakamali sa mga figura. Yan ang trabaho mo. Full stop. Opo, tsaka yung mga pagtatanong naman naklaro naman na attorney. Nung si Attorney Michael Popo nagtatanong na yung 11 days, hindi naman pala bawal. Pero pag tinignan mo yung mga balita at yung angulo po ng kanilang pagtatanong, sinasabi na illegal yung paggastos, yung pag-disburse sa 125 million in just 11 days, Attorney Harry. Well, ako, dahil nanggaling rin sa gobyerno, wala po talagang pagbabawal sa paggastos ng 11 days. At saka sa totoo lang, hindi po totoo na nagastos yun 11 days. Yan po ay the earmark na gastusin within 11 days. Hindi actually nagastos yan. Hindi ibig sabihin talaga na binili ka within 11 days, no? Na-commit lang yung pondo for the purchase of a certain item. So, ganun po how it works, no? At kinakailangan nga po na gawin yan bago matapos ang taon dahil pag hindi nyo po na-commit yan, okay, ini-earmark lang po yan, hindi actually ginagastos, hindi required na actually gastusin na lumabas sa kaban ng bayan yan. Pag hindi mo yan na-earmark by year-end, babalik yan sa general fund. Sayang naman yung pondo na yun dahil tinitignan din natin yung abilidad ng mga ahensya na gastusin yung mga budget na nakaalat sa kanila. At isa sa batayan, kung sila ay ginagawa ang trabaho nila, kung hindi nga nila nagastos yung budget na hindi nila sa Kongreso. Kumbaga dyan papasok, Attorney, yung liquidated at saka obligated na mga pondo. Attorney Harry. Correct po. No? Ang importante lang dyan is ma-obligate siya. Kinakailangan meron na siyang paggagastusan. Hindi naman ibig sabihin na ibinili na yan within 11 days. Bakit hindi po nila ito magets o ayaw nilang igets, Attorney Harry? Well, kasi alam mo, ang impeachment, ito ay political and legal. So pagdating sa legal, siyempre, ginagawa nila ng kwento si VP Sara. Pero kung napapansin mo, unlike yung mga nangyari kay VP Binay sa mga investigasyon ng Senado, habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni VP Sara, lalo pang tumataas ang trust rating at approval rating ni VP Sara. Ibig sabihin, talagang walang katiwala ang taong bayan dito sa mga prosecutors na naninira lamang sa pagkatao ni VP Sara. Opo, Attorney, bilang pong isang alagad ng batas, mayroon po kasing mga pagsita, no? Both ang presiding judge, both sa senator judges, and dito po sa mga taga-prosecution, dito po sa laging sinisita na conclusion of facts, Attorney, bawal, di pwede. Kanina, may nasita kanina na senator judge. Ano bang relevance niyan, Attorney Harry? Kasi kapag ikaw ay nagtatanong ng mga bagay-bagay bilang isang West, nais mo lang linawin kung yung mga tinatawag nating mga facts, antecedent facts, okay? Hindi ka dapat nagbibigay na ng iyong prejudgment. Kasi hindi pa tapos yung prejudgment na sinasabi ko, yun na nga yung conclusion of fact and law. So dapat, clarificatory questions para maintindihan mas mabuti kung ano yung issue. Pero hindi ang pagkakataon para ikay maghusga na. Dahil ang paghuhusga, sa pagkatapos na ng trial, dahil hindi lang naman prosecution na magsusubite ng ebidensya, pati naman yung akusado, si VP Sara, ay may karapatang magpresenta rin ng ebidensya.
So kung ikaw ay magkakaroon na ng conclusions of facts and conclusions of law, para kay ka pa nagkaroon ng pagbibista. Eh di ibitay na si BP Sara, miski hindi pa siya naririnig kung ganyan naman ang gagawin ng mga senator judges. Opo, pinunto po ni Senator Amy Marcos, Senator Judge Marcos, na batay sa COA findings, wala naman daw pong deklarasyon na ninakaw ang confidential funds. Para saan pa po itong Article 1, Attorney Harry? Well, pag-aasay lang po talaga na oras yan. Kung hindi sana 25 million a day, di ako magrereklamo, pero talagang dapat magalit na ang taong bayan dahil itong walang kwentang mga ebidensya at pinapakita nila na lumalabas na wala namang pagkakamaling ginawa si BP Sara ay pagwaldas sa kaban ng bayan na dapat sana napupunta sa mga sitmurang sumasakit dahil nga sa kagutuban. Opo, attorney, yung pag-stipulate naman ng mga dokumento nila, ano pong opinion niyo po ukol doon kung tama lang ba yung ginawa ng depensa na dahil meron silang sariling kopya, parang hindi sila sumasang-ayon sa ibang mga kopya dito. Ang concern naman ng presiding officer, baka mas lalong matagalan. Attorney. Tama po yung hindi nila pag-stipulate. No? Kasi nga, hindi nila alam kung saan nanggaling yung mga dokumento na yon. Bakit naman sila papayag? Now, ang prosecution naman, dapat siguro, kinonsidera nila kung ganyan karami kanilang ebidensya, isa-isa nilang kinakailangan patunayan yung authenticity ng kada dokumento after examination of the document. Pero ang gusto nang mangyari kanina at kahapon na prosecution ay mag-stipulate, miski hindi pa nakikita ng depensa yung mga dokumento na hindi dapat. No? In the first place, sila may control kung ano yung ebidensyang isusubitin nila. Dapat na-anticipate na nila kung 15 boxes yan, baka mamaya tapos na, end of the world na, hindi pa natatapos ang paglilitis. Opo, tsaka drama bang may tuturing na may mga dala pang box, may nakalagay confidential funds, ang laki-laki, attorney? Well, sa tingin ko talaga, sa asta ng prosecutor ngayon, umaasa lang sila na madadala sa drama itong buong proseso nito dahil pag pakikinggan mo, 13 days na, ilang testigo na, wala pa rin napapatunayan kahit ano laban kay BP Sara. At the rate we're going, sa tingin ko, maski natapos nitong prosesong ito, wala pa rin talagang tutumbuking na ebidensya na may maling nagawa si BP Sara para siya ay matanggal sa posisyon. So far, as a lawyer, the legal proceedings, has it been sufficient in form and in substance? Has it been impartial at the very least? O sige po, si Attorney Harold Respicio na lamang ang magmamarunong. Oo. Ang teorya po ni auditor, CPA lawyer na si Attorney Wamil ay ganito po. Kasi meron pong provision doon sa circular ng COA na nagsasabi na kapag ikaw ay accountable officer at upon demand, sinabi na mag-liquidate ka at hindi ka nag-liquidate, prima facie na ikaw ang nagnakaw. Ayun po ang tanong. Una, prima facie. Ano pong ibig sabihin ng prima facie? Presumption lamang. Ano ba ang proof na required para ma-impeach? Sabi ni Senator Defensor Santiago noon, less than proof beyond reasonable doubt, pero more than substantial evidence. Pero nasaan po yung presumptive or yung prima facie? Less Wala than pa. substantial. Less than. Therefore, sufficient ba yung presumption na yon para ma-impeach si VP Sara Duterte? Hindi po. Secondly, accountable officer ba si VP Sara Duterte? Doon din po, sa same circular, nakalagay po doon, ang accountable officer ay ang siyang may hawak ng pera or may kakayahang humawak ng pera. At sino po yung taong iyon? Ang nakalagay po sa circular, yung head of agency si VP Sara Duterte or yung isang special disbursing officer. Or ang nakalagay, hindi end. Kapag end po ang nakalagay, ibig sabihin pwedeng sila ang Silang sabay. dalawa. Kapag or, it's either one person or the other. Pero since meron ng special disbursing officer, hindi na si VP Sara Duterte yun. So hindi na siya yung accountable officer. So hindi na rin dapat siya yung magsasuffer ng presumption na ninakaw yung pera. So ang sisisihin dapat natin ay hindi si VP Sara Duterte, disbursing. kundi yung disbursing But there was officer. also, they were able to show that VP Sara signed off Sa mga plano po, Vice Mayor din po ako, Presidente rin po si BBM, lahat po ng head of agency, nagsasign po yan sa mga papeles. But where does accountability come in? Kung sino po yung humawak ng pera.
Yun po ang nakalagay sa circular kung So- sino ang humawak ng pera. So parang ako I just play devil's advocate. So kunyari ako yung disbursing officer, inutusan ako ng boss ko. Syempre ako nakasign, sabi mo nga, no? Pero may approval niya. So ako ang if ever mananagot, ako yung makukulong maski nautos ng aking boss. Saan po yung accountability? Parang Parang yung nga- ano. parang Meralco bill natin, di ba? Yung mga mamamata, sinano nila na hindi naman tayo kinonsulta. Tapos sa atin pala ipapasa. Hindi pala ipapasa. So, where does it come in terms of liability and accountability? Where do you draw the line? Kapag ako po yung head of agency at inutos ko sa'yo, hoy, Oo. mangupit ka dyan. Oh. Tapos kumupit ka nga, tapos binigay mo sa akin yung pera, ako Oo. may kasalanan, at ikaw. Oo. Kaso nga lang, ikaw lang may hawak ng pera, pumirma ako ng mga plano, pumirma ako ng approval, pero ikaw lang ang kumupit, ikaw lang ang may kasalanan. Yun po ang sinasabi ng batas. Since ikaw lang ang humawak ng pera, ikaw lang ang accountable officer. Pero meron din pong separate provision yung PD 1445. At nakalagay doon na kapag head of agency ako at ikaw yung accountable officer, Yeah. meron akong responsibility to exercise due diligence ng katulad ng isang father of a family para i-supervise po kita. So kapag hindi kita, pinabayaan lang kita at naging grossly neglectful ako sa aking trabaho, pwede akong mapanagot. Pero maaring hindi kriminal iyon kasi ikaw pa rin naman ang nagnakaw. Naging neglectful lang ako. Pwede akong singilin. Pero unless may ipakita nila na nanakaw yung pera, kayo po yung may hawak ng pera, kayong nagnakaw, pero utos ko po at ako ang nakinabang. Kapag naipakita iyon, mananagot po ako. Kaso nga lang po dito sa impeachment trial, hindi nila naipakita yung connection kay VP Sara Duterte. Puro pirma lamang ng approval, pirma ng plano. Pero if That's not ever, enough. The Hi- approval, hindi- the signature that you approved it, it's not enough? Hindi po, kasi si Office of the President, BBM, Oo. meron pong notice of disallowance din. Kalahating bilyon po ang naka-appeal po sa korte ngayon. Siya rin po ang nakapirma sa mga plano. So, ibig sabihin po ba kapag nagnakaw yung driver niya, siya rin po dapat ang makulong? So yung isa rin na parang naging issue, no, yung paggamit ng confidential funds na meron nga kay Mary Grace Piato 70,000 sa gamot. Tapos meron rin para sa pagkain Sa equipment. Equipment na dapat may travel rin di ba? If I'm not mistaken. So those things, sabi ni Attorney Wamil, hindi yan dapat sakop. That shouldn't Ng fall confidential ng fund. confidential fund. Kumbaga, ibang item kasi dapat intelligence gathering. I or don't know how dapat they daw do it. sa MOOE. Oo, operations. sa operation, maintenance and operation. So, how do you paano yung maaano yun? Paano mo yun may explain? Hindi siya sure dyan, si Attorney Wawil. Bakit po? Wawil. Dahil hindi siya gumawa ng audit query. Kasi po, ang audit query, kapag nakakita ka po ng dokumento at nakikita po ninyo, ay hindi siya compliant sa legal na batas, pero may doubts ka. Kapag may naka-open and close parenthesis dyan at nakalagay gamot, bumili ba ako ng gamot sa Mercury? O binigay ko yung pera sa tao para ipambili niya ng gamot? Gamot. Kasi po kapag binigay ko yung pera sa tao para ipambili niya ng gamot, baka in the nature of rewards yun at pumasok siya sa coverage ng circular. Kaya po magtatanong ka muna doon sana kay Attorney Powa para liwanagin niya kung ano yung nature nun. Ngayon nga lang po, sabi niya, since hindi po yan included sa circular, ang sinabi ko na lang ay nag-issue na lang ako ng Audit Observation Memorandum. Ang ibig sabihin po nun AOM. ay parang penalty ka na. Sinabi niya na kaagad conclusively na nagkasala ka. Eh hindi mo nga niliwanag kung ano ang nature niyan eh. Pinakasalanan mo kaagad. Sa auditor din po ako, isa po akong CPA. Kapag nag-audit ka po, Oh. talagang mag-query ka muna dapat sa responsible person kasi baka magkamali ka. Kapag hindi mo tinanong yan and eventually may lumabas na ebidensya na mali ang pagkakaintindi mo, ay talagang sisibakin ka ng employer mo. Ganun po dapat ang ginawa ni Attorney Wamil. Meron din po mga date doon nakalagay. 22/12/26. Ang interpretation po ni Senator Erwin Tulfo, interpretation na December 26, 2022, for which the liquidation was attributed, di ba? So, ang audit query po sana ang makakasagot ng mga bagay-bagay na yun, pero hindi ginawa ni Attorney Wawil just because hindi daw nakalagay sa circular. Pero sir, customary po yan sa pag-audit. Ang iyong pagkipag-meet, pagkipagtawag, pagkipag-text sa iyong mga kliyente, sa iyong mga ino-audit, hindi rin nakalagay sa circular yan. Pero ginagawa mo, hindi po ba? Dahil customary yan sa audit. Ganon din po ang audit query. Every time na meron kang nakikita, just be sure na sure ka na may violation bago mo gawing findings na official findings yan through the AOM. Yun po ang ginawa niya. Kaya po maraming doubts na kahit sinasabi niya na mali ang date, mali ang purpose, bossing, hindi ka sure yan kasi hindi ka nag-audit query. Pero kasi ang isang sinasabi niya, wala daw pong sinubmit na mga evidentiary documents ang ang OVP eh. Sa first instance lang po iyon kasi po ang nakalagay po sa ating batas ay dapat mag-liquidate ka. At kapag nag-liquidate ka po, just
show proof of success. In the belief ng mga staff ni VP Sara Duterte, nung nasa DepEd siya at saka nung nasa OVP, ngayon nasa OVP siya, sa kanila sufficient na po iyon. Kapag may kakulangan po at may question ka, di tanungin mo at request ka pa ng additional document bago mo tapusin yung audit ka. So nga lang po, madali-dali. At yun din po ang naobserbahan natin kahapon sa hearing, naobserbahan ng mga senador na medyo bitin ata yung ginawa mong audit. Kasi paper-based lang ang ginawa mo, hindi mo alam yung context ng confidential transactions, national security, kapag nakikipag-transaction ka ba sa mga rebelde, informant ng mga rebelde at mga terorista, meron bang official receipt yan? Yung mga ganun po. So walang context, sinabi na rin ni Senator Panfilo Lacson, paano mo nasabi na illegal hindi yung totoong pangalan mga na tao yan, wala ito? ka naman palang security clearance. Paano mako-conclude yung mga bagay-bagay na yan? Therefore, masyado kang nagmadali sa audit, hindi mo ginawa lahat, hindi ka nag-attain sa pag-o-audit po. Bilang auditor, responsibilidad po namin na magkaroon ng reasonable certainty or assurance, kaya nga po reasonable assurance ang tawag kapag nag-audit opinion, na tama ang iyong ginagawa. Kaya kapag puro dokumento ka lang at wala kang verification sa source people or counterparties, kulang po ang iyong trabaho. Dahil po, baka meron silang alternative explanation na ma-justify bakit ganun ang nakasulat. Baka i-correct nila yung nakalagay doon or dadagdagan nila ng documentation. Hindi ka po mag-i-issue ng audit findings in the first instance na magbibigay sila sa'yo ng documents. Pero bago yung mga ibang clarification, Attorney Guanzon, dun sa stipulation na hindi tinanggap ng depensa, 845. 845 Acknowledgement receipts. pero merong 10 na hindi sila nag-stipulate. Ang sabi ni Attorney Kapunan, kung ano na lang yung meron ang depensa, Kayo, sabi yun na niya. lang ang gagamitin Yun nila. na lang gagamitin. Pwede ba yun? Hindi naman pwede. Kasi ang ebidensya ng defense ay dapat sa kanilang ipipresent nila pag kanilang na yung testigo. O kaya i-cross-examine nila yung testigo ni attorney prosecution. Hindi pwedeng si attorney Kapunan nagdi-direct examination sa testigo niya tapos ebidensya ng prosecution ang ginagamit niya. Kailangan sarili niyang ebidensya ang ginagamit niya para ma-identify nung auditor na yan. Kaya hindi sumang-ayon siyempre ang depensa. Kasi tsaka hindi naman po talaga allowed yan sa rules of procedure. Ang katwiran po kasi parehas na dokumento din naman daw po ang pinag-uusapan. Sabi ni Attorney Kapunan. Pero sinasabi nga ng Defense Counsel na may sarili kaming mga kopya at minarkahan na namin sa pre-trial, hindi namin alam kung magkaparehas ba talaga lahat. Posible magkaparehas sa ilan, pero hindi ko masasabi na magkaparehas sa lahat. So, at saka hindi ko nila testigo. So, pwede po nilang i-cross-examine yung testigo dyan ng prosecution later and present their own evidence. I'm showing to you this acknowledgement receipt. Is this the same acknowledgement receipt as the Exhibit I of the prosecution? Sasabihin niya, not exactly, ma'am. Why not exactly? Kasi dito, ma'am, merong signature di ganito. Dito sa isa, wala. Ganun, posibleng mangyari yan You know? Because they're talking about authenticity, which points to admissibility. I-admit ba yan ng korte? Baka hindi naman hindi magkaparehas, di ba? So each one has to prove it. Naku, Attorney, ang dami pa natin gustong linawin. Kanina po meron naging statement din dun sa tanungan ni Senator Amy at saka ni Attorney Wamil. Kasi ang tinatanong po ni Senator Amy, meron ba kayo napatunayan na yung pera o yung confidential fund ay napunta sa bulsa ni Vice President Sara Duterte? Ano po sagot niya? Ang sagot niya, that is a presumption po under the joint circular. That is a presumption po, hindi po kailangan daw directly sabihin kasi nagkaroon ng presumption. Ngayon, eto po, prima facie evidence daw po ang nagagamit siya for personal use or benefit under the joint circular. Tama po ba yun? But hindi siya tinanong, show me the of the circular. Kasi meron pong decision ng 2020 ang Supreme Court sa Madera versus Commission on Audit na sinasabi na ang notice of disallowance
ay does not create a presumption of misappropriation. Madera versus Commission on Audit. Ang ini-explain lang dyan ay yung notice of disallowance po kasi, hindi po ibig sabihin na sinabi ng COA disallowed ka, ibig sabihin binulsa mo. Sinasabi lang po niya, disallowed po yan, hindi mo naman approve dahil wala kulang mga resibo mo, isoli mo. In other words, pinapasoli ka ng gobyerno. Your civil liability is what is covered by the notice of disallowance, not your criminal liability. That's why in Madera versus COA in 2020, the Supreme Court ruled that there is no presumption of criminal liability pag na-disallow ka. In fact, after you receive a notice of disallowance, you can appeal this to the Commission and Bank, and there you can present your justifications. Hindi po ba sinabi ko na po yun? Kasi sinasabi naman po sa National Transmission Corporation versus Commission on Audit again, na may presumption naman na ang mga opisyalis ng gobyerno are acting naman in their regular course of duties at my good faith. Except lamang kung mapatunayan ninyo na meron talagang malis o kaya may gross negligence. For example, yung pagbibigay po ng mga bonus sa mga ahensya, pag nag-notice of disallowance, sino po ang ipapasoli niyan? Binapasoli ba yung mga nagdesisyon, kagaya ng PhilHealth noon, na nagbigay sila ng mga bonus? O yung mismong nagtumanggap na mga board of directors din ng PhilHealth, hindi ba? Or mga empleyado. Sinasabi ho na pinapasoli yan yung mga nag-receive. Pero civil liability po yan. Hindi po yan criminal liability. Pag nasoli, meron pa bang pananagutan? Wala na pong pananagutan pag nasoli. Kaya nga po, ang ginagawa ng mga na-disallow, kunyari, mas disallow yung taga-PhilHealth na yan, na nag-receive ng mga bonus yung mga direktor, ina-appeal nila dyan sa COA. At all the way from COA, pag nantalo pa rin sila, appeal sila sa Supreme Court. So, hindi po sila kailangan magsoli agad. Pero kung gusto nila, wala na silang sakit ng ulo, isoli na po nila. Kung alam naman nila talagang hindi naman po makatarungan yung tinatawag dyan, unjust enrichment kayo. Yung na-receive kayo ng mga bonus-bonus na hindi naman allowed dyan ng batas. Yan. Pero attorney, may tinatawag na presumption of regularity, di ba? Kailan po ba applicable ito? In every action that is allowed by the rules of the agency, nagpe-presume naman na the official is acting in the regular course of her duties. Except kung may nakita ho talaga may gross negligence dyan. May mali siya dyan. For example, yung ghost project. Presume pa ba na regular yung pag-pumirma siya dyan, nakalagay, I certified that I inspected. Ghost na. Talagang gross May pananagutan. negligence yun kung hindi yun mali siya talaga na para kumita siya. Ngayon lang po yung assumption of regularity. Again, that was the decision of the Supreme Court in National Transmission Corporation versus the Commission on Audit. Bago po kasi natapos may mga administrative directive si Presiding Officer Cheese Escudero. Isa doon sa nabanggit ay yung tungkol doon sa judicial notice. Dahil Judicial notice. may motion for judicial notice ang prosecution para doon sa mga records ng Committee on Justice hearing, yung Quadcom na tinatawag. Ano po ba itong judicial notice, attorney? Nasa rules of court po kasi, yung judicial notice, yun po yung mga usually public records, no? Mga proceedings, kunyari, proceedings ng Constitutional Commission, di ba? No? Nasa TSN of judicial notice na ang araw ngayon ay, anong araw ba ngayon? Ngayon ay Miyerkules. Miyerkules. Judicial notice po yan. At saka yung may decision po ng sample, Madera versus Comelec, that's judicial notice. Nobody is contesting that. But you cannot accept a matter or evidence as judicial notice pag kinokontest po ng kabila. Yun po ang sinasabi ng Defense Counsel na if it is contested, hindi naman po pwedeng judicial notice yan kasi it's not just a matter of saying that it happened on this date and that date was a Wednesday. Okay, judicial notice, kalendaryo. Was that a Wednesday, that date? Yes, Your Honor. Judicial notice, di ba? Kasi gusto ni Atty. Kapunan ma-shorten yung
proceedings. Yung proceedings. Kasi nga ang daming acknowledgement receipt na pipresent niya na hindi naman tinatanggap na ang depensa. So ngayon, nag-order si Senator Presiding Officer kung ano lang ang tatanggapin niya as judicial notice, as a matter of fact, na proceedings na ginawa sa House of Representatives, sa Committee on Justice. Ayun. Ang isa pa po ay yung judicial notice doon sa affidavit ni Arturo Paano na? Las Cañas na dahil ito ipinresenta ni NBI Director Matibag, tatanggapin, pero according to Senator Cheese, hindi siya tatanggapin as evidence. Hindi Binanggit po. lang siya, pero sa susunod ito po ang Warning. warning Reminder. na hindi pwedeng gumamit ng mga statement, affidavit ng ibang tao maliban doon sa testigo. Correct. Oh, kasi hearsay na yun. Plus, yung palang affidavit ni Las Cañas, hindi naman pala niya pinirmahan yun, ma'am. Open Paano na naman maging affidavit yan? Statement lang yun. Kasi hindi naman po yun napatunayan under oath na talagang yun ang nagsasalaysay siya ng buong katotohanan. Hindi Niyo po, tayo po lang, sorry po, Your Honor, tayo po lang po yung figures na kinabanggit. Well, una-una, yung pag-amin niya na merong mali sa sarili niyang audit ay nagpapakita na hindi dapat pagkatiwalaan ang kanyang audit na ginawa. So sa akin, beyond doon sa ano ba talaga ang halaga na pinag-uusapan natin, yung pag-amin niya sa pagkakamali, pagkakamali yan na nagpapakita na huwag dapat pagkatiwalaan ang testimonya ng auditor na ito. Dahil kung ikaw ay matinong auditor, hindi ka dapat nagkakamali sa mga figura. Yan ang trabaho mo. Full stop. Opo, tsaka yung mga pagtatanong naman naklaro naman na attorney nung si Attorney Michael Popo nagtatanong na yung 11 days hindi naman pala bawal, pero pag tiningnan mo yung mga balita at yung anggulo po ng kanilang pagtatanong sinasabi na illegal yung paggastos, yung pag-disburse sa 125 million in just 11 days, Attorney Harry. Well, ako, dahil nanggaling na rin sa gobyerno, wala po talagang pagbabawat sa paggastos ng 11 days. At saka sa totoo lang, hindi po totoo na nagastos yun 11 days. Yan po ay the earmark na gastusin within 11 days. Hindi actually nagastos yan. Hindi ibig sabihin talaga na binili ka within 11 days, no? Na-commit lang yung pondo for the purchase of a certain item. So, ganun po how it works, no? At kinakailangan nga po na gawin yan bago matapos ang taon dahil pag hindi nyo po na-commit yan, okay, ang ini-earmark lang po yan, hindi actually ginagastos, hindi required na actually gastusin na lumabas sa kaban ng bayan yan. Pag hindi mo yan na-earmark by year-end, babalik yan sa general fund. Sayang naman yung pondo na yun dahil tinitignan din natin yung abilidad ng mga ahensya na gastusin yung mga budget na nakaalat sa kanila. At isa sa batayan kung sila ay ginagawa ang trabaho nila, kung hindi nga nila nagastos yung budget na hindi nila sa Kongreso. Kumbaga dyan papasok, attorney, yung liquidated at saka obligated na mga pondo. Attorney Harry. Correct po. No? Ang importante lang dyan is ma-obligate siya. Kinakailangan meron na siyang paggagastusan. Hindi naman ibig sabihin na ibinili na yan within 11 days. Bakit hindi po nila ito magets o ayaw nilang igets, Attorney Harry? Well, kasi alam mo, ang impeachment, ito ay political and legal. So pagdating sa legal, siyempre, ginagawa nila ng kwento si VP Sara. Pero kung napapansin mo, unlike yung mga nangyari kay VP Binay sa mga investigasyon ng Senado, habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni VP Sara, lalo pang tumataas ang trust rating at approval rating. In this example, I will use an image created by ChatGPT, a dragon head designed as a headphone stand. I will be using one of the best tools out there, Chippo Studio. To generate a model, you can upload an image or just type a prompt. And this came out Ni VP Sara. Ibig sabihin, talagang walang katiwala ang taong bayan dito sa mga prosecutors na naninira lamang sa pagkatao ni VP Sara. Opo, Attorney, bilang pong isang alagad ng batas, mayroon po kasing mga pagsita, no? Both ang presiding judge, both sa senator judges, and dito po sa mga taga-prosecution, dito po sa laging sinisita na conclusion of facts, Attorney, bawal. Di pwede. Kanina, may nasita kanina na senator judge.
Ano bang relevance niyan, Attorney Harry? Kasi kapag ikaw ay nagtatanong ng mga bagay-bagay bilang isang West, nais mo lang linawin kung yung mga tinatawag nating mga facts, antecedent facts, okay? Hindi ka dapat nagbibigay na ng iyong prejudgment. Kasi hindi pa tapos eh. Yung prejudgment na sinasabi ko, yun na nga yung conclusion of fact and law. So dapat, clarificatory questions para maintindihan mas mabuti kung ano yung issue. Pero hindi ang pagkakataon para ikay maghusga na. Dahil ang paghuhusga, sa pagkatapos na ng trial, dahil hindi lang naman prosecution na magsusubiti ng ebidensya, pati naman yung akusado, si BP Sara, ay may karapatang magpresenta rin ng ebidensya. So kung ikaw ay magkakaroon na ng conclusions of facts and conclusions of law, para kay ka pa nagkaroon ng pagbibista. Di ibitay na si BP Sara, miski hindi pa siya naririnig kung ganyan naman ang gagawin ng mga senator judges. Opo, pinunto po ni Senator Amy Marcos, Senator Judge Marcos, na batay sa COA findings, wala naman daw pong deklarasyon na ninakaw ang confidential funds. Para saan pa po itong Article 1, Attorney Harry? Well, pag-aasay lang po talaga na oras yan. Kung hindi sana 25 million a day, di magrereklamo, pero talagang dapat magalit ang taong bayan dahil itong walang kwentang mga ebidensya at pinapakita nila na lumalabas na wala namang pagkakamaling ginawa si BP Sara ay pagwaldas sa kabadang bayan na dapat sana napupunta sa mga sitmurang sumasakit dahil nga sa kagutuban. Opo, attorney, yung pag-stipulate naman ng mga dokumento nila, ano pong opinion niyo po ukol doon kung tama lang ba yung ginawa ng depensa na dahil meron silang sariling kopya, parang hindi sila sumasang-ayon sa ibang mga kopya dito. Ang concern naman ng presiding officer, baka mas lalong matagalan. Attorney. Tama po yung hindi nila pag-stipulate. No? Kasi nga, hindi nila alam kung saan nanggaling yung mga dokumento na yon. Bakit naman sila papayag? Now, ang prosecution naman, dapat siguro, kinonsidera nila kung ganyan karami kanilang ebidensya, isa-isa nilang kinakailangan patunayan yung authenticity ng kada dokumento. Kung meron silang 15 boxes of document, dapat in-anticipate na nila kung gano'ng katagal ang kinakailangan para mapag-aralan ng depensa yan para sila mag-stipulate. Alam mo, yung refusal to stipulate comes after examination of the document. Pero ang gusto mong mangyari kanina at kahapon na prosecution ay mag-stipulate miski hindi pa nakikita ng depensa yung mga dokumento na hindi dapat, no? In the first place, sila may control kung ano yung ebidensyang isusubiti nila. Dapat na-anticipate na nila kung 15 boxes yan, baka mamaya, tapos na, end of the world na, hindi pa natatapos ang paglilitis. Opo, tsaka drama bang may tuturing na may mga dala pang box, may nakalagay confidential funds, ang laki-laki, attorney? Well, sa tingin ko talaga, sa asta ng prosecutor ngayon, umaasa lang sila na madadala sa drama itong buong proseso nito dahil pag pakikinggan mo, 13 days na, ilang testigo na, wala pa rin napapatunayan kahit ano laban kay BP Sara. At at the rate we're going, sa tingin ko, maski natapos nitong prosesong ito, wala pa rin talagang tutumbuking na ebidensya na may maling nagawa si BP Sara para siya matanggal sa posisyon. So far, as a lawyer, the legal proceedings, has it been sufficient in form and in substance? Has it been impartial at the very least? O sige po, si Attorney Harold Respicio na sige. lamang ang magmamarunong. Oo. Ang teorya po ni auditor, CPA lawyer na si Attorney Wamil ay ganito po. Kasi meron pong provision doon sa circular ng COA na nagsasabi na kapag ikaw ay accountable officer at upon demand sinabi na mag-liquidate ka at hindi ka nag-liquidate, prima facie na ikaw ang nagnakaw. Ayun po ang tanong. Una, prima facie. Ano pong ibig sabihin ng prima facie? Presumption lamang. Ano ba ang proof na required para ma-impeach? Sabi ni Senator Defensor Santiago noon, less than proof beyond reasonable doubt, pero more than substantial evidence. Pero nasaan po yung presumptive or yung prima facie? Less Wala than pa. substantial. Less than. Therefore, sufficient ba yung presumption na yon para ma-impeach si VP Sara Duterte? Hindi po. Secondly,
accountable officer ba si VP Sara Duterte? Doon din po sa same circular nakalagay po doon ang accountable officer ay ang siyang may hawak ng pera or may kakayahang humawak ng pera. At sino po yung taong iyon? Ang nakalagay po sa circular, yung head of agency si VP Sara Duterte or yung isang special disbursing officer. Yung- Or ang nakalagay, hindi and. Kapag and po ang nakalagay, ibig sabihin pwedeng sila ang Silang sabay. dalawa. Kapag or, it's either one One or the person other. or the other. Pero since meron ng special disbursing officer, hindi na si VP Sara Duterte yun. So hindi na siya yung accountable officer. So hindi na rin dapat siya yung magsasuffer ng presumption na ninakaw yung pera. So ang sisisihin dapat natin ay hindi si VP Sara Duterte, disbursing. kundi yung disbursing But there was officer. also, they were able to show that VP Sara signed off Sa mga plano po, Vice Mayor din po ako, Presidente rin po si BBM, lahat po ng head of agency, nagsasign po yan sa mga papeles. But where does accountability come in? Kung sino po yung humawak ng pera. Yun po ang nakalagay sa circular, kung So- sino ang humawak ng pera. So parang ako I just play devil's advocate. So kunyari ako yung disbursing officer, inutusan ako ng boss ko. Syempre ako nakasign, sabi mo nga no, pero may approval niya. So ako ang if ever mananagot, ako yung makukulong maski nautos ng aking boss. Saan po yung accountability? Parang Parang yun nga, ano. parang Meralco bill natin, di ba? Yung mga mamamata, sinano nila na hindi naman tayo kinonsulta. Tapos sa atin pala ipapasa. Ipapasa. So, where does it come in? In terms of liability and accountability, where do you draw the line? Kapag ako po yung head of agency at inutos ko sa'yo, hoy, Oo. mangupit ka dyan. Oo. Tapos kumupit ka nga, tapos binigay mo sa akin yung pera, ako Oo. may kasalanan, at ikaw. Oo. Kaso nga lang, ikaw lang may hawak ng pera, pumirma ako ng mga plano, pumirma ako ng approval, pero ikaw lang ang kumupit, ikaw lang ang may kasalanan. Yun po ang sinasabi ng batas. Since ikaw lang ang humawak ng pera, ikaw lang ang accountable officer. Pero meron din pong separate provision yung PD 1445. At nakalagay doon na kapag head of agency ako at ikaw yung accountable officer, Yeah. meron akong responsibility to exercise due diligence ng katulad ng isang father of a family para i-supervise po kita. So kapag hindi kita, pinabayaan lang kita at naging grossly neglectful ako sa aking trabaho, pwede akong mapanagot. Pero maaring hindi kriminal iyon kasi ikaw pa rin naman ang nagnakaw. Naging neglectful lang ako. Pwede akong singilin. Pero unless may ipakita nila na nanakaw yung pera, kayo po yung may hawak ng pera, kayong nagnakaw, pero utos ko po at ako ang nakinabang. Kapag naipakita iyon, mananagot po ako. Kaso nga lang po dito sa impeachment trial, hindi nila naipakita yung connection kay VP Sara Duterte. Puro pirma lamang ng approval, pirma ng plano. Pero if That's not ever, enough.